Pagod ka na ba sa kakakayod pero wala pa ring nangyayari? Yung pakiramdam na gigising ka ng maaga, lalakad sa traffic, magbubuhos ng oras at lakas sa trabaho, pero pagdating ng katapusan ng buwan, dadaan lang ang sweldo sa mga kamay mo. Parang isang paulit-ulit na siklo o cycle na walang katapusan. Itatanong mo sa sarili mo, may pag-asa pa kaya akong yumaman kahit nagsimula ako sa wala? Ang sagot ay isang malaking oo. Pero bago tayo magpatuloy, maging tapat tayo sa isa't isa. Hindi ito madali at hindi ito mangyayari sa loob lamang ng isang gabi. Walang mahiwagang tableta o sikretong formula na magpapayaman sa iyo bukas pagkagising mo. Ang tunay na pag-asenso ay nangangailangan ng tamang diskarte, matinding disiplina at mahabang panahon. Kung handa kang harapin ang katotohanan ito at seryoso ka nang baguhin ang takbo ng iyong buhay pinansyal, i-comment mo na ngayon ang mga salitang kaya ko ring yumaman. I-type mo ito upang maging paalala sa iyong sarili at panata na simula sa araw na ito, iba na ang direksyon na iyong tatahakin. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang bawat hakbang mula sa pagbabago ng iyong takbo ng pag-iisip, mga praktikal na paraan ng pag-iipon, hanggang sa kung paano mo mapapalago ang iyong kinikita. Alisin muna natin ang mga maling akala tungkol sa pera at simulan natin ang tunay na paglalakbay patungo sa financial freedom. Ang yaman ay laging nagsisimula sa isip bago ito makita sa loob ng bulsa o sa bank account. Kung titignan natin kung bakit marami ang nananatiling nakatali sa kahirapan, madalas ay hindi lang ito dahil sa kawalan ng oportunidad, kundi dahil sa tinatawag nating poverty cycle na nakatanim sa ating kultura at pag-iisip. Upang maputol ang cycle na ito, kailangan nating magkaroon ng tinatawag na growth mindset. Ano ba ang pagkakaiba ng poor mindset sa isang wealthy mindset? Ang taong may poor mindset ay madalas na naniniwala na ang kapalaran ay nakatadhana na at wala na silang magagawa upang baguhin ito. Kapag may nakitang mayaman, ang unang iniisip ay biniyayaan kasi sila. O kaya naman ay may backer yan. Sa kabilang banda, ang totoong may wealthy mind ay nakatutok sa solusyon at pagkatuto. Kapag nakakita sila ng matagumpay na tao, ang itinatanong nila sa sarili ay ano ang ginagawa niya na maaari kong matutunan at magawa na rin. Hindi nila tinitignan ang kabiguan bilang katapusan, kundi bilang isang leksyon upang mas magalingan sa susunod na pagkakataon. Isang malaking aspeto ng mind shift na ito ay kung paano mo tinitignan ang bawat pisong hawak mo. Ito ba ay para sa investment o para sa expense? Ang taong may poor mindset kapag humawak ng pera, ang unang tanong sa sarili ay, ano ang pwede kong mabili rito? Tinitingnan nila ang pera bilang isang tool para sa instant gratification, para makabili ng bagong damit, gadget, o masasarap na pagkain na panandalian lang ang dulot na ligaya. Ang taong may wealthy mind naman ay tinitignan ang pera bilang isang seed o binhi. Ang tanong nila ay paano ko itatanim ang perang ito para magbunga at dumiperensya sa hinaharap. Sa bawat piso na ginagastos mo sa mga bagay na hindi naman kailangan, pinapatay mo ang pagkakataon ng pisong iyon na magtrabaho para sa iyo. Ngayon malinaw na ang tamang mindset, paano naman tayo magsisimula sa totoong buhay? Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tinatawag na financial awareness. Hindi mo pwedeng ayusin ang isang bagay kung hindi mo alam kung ano ang sira. Maraming tao ang nagtataka kung bakit wala silang maipon, pero kapag tinanong mo kung magkano ang nagastos nila sa pamasahe,
kape o mga maliliit na snack sa nakalipas na isang linggo, hindi nila alam ang sagot. Kailangan mong alamin kung saan napupunta ang bawat sentimo ng iyong kita. Magsimula ka sa pamamagitan ng paglista ng bawat solong gastos, maliit man o malaki. Sa modernong panahon natin ngayon, maaari kang gumamit ng mga mobile applications o kung mas komportable ka, isang simpleng notebook at panulat. Kapag ginawa mo ito sa loob ng isang buwan, magugulat ka na lang kung gaano kalaki ang kabuuang halaga na nauubos mo sa mga bagay na hindi mo naman pala talaga kailangan. Mga bad habits tulad ng pabigla-biglang pag-order online o mga subscription na hindi mo naman nagagamit. Dito na papasok ang tinatawag nating power of small savings. Madalas nating narinig ang dahilan na paano ako mag-iipon? Maliit naman ang sweldo ko. Ang hindi natanto ng marami ay hindi mo kailangan magsimula sa malaking halaga. Ang pag-iipon ay isang muscle, isang ugali na kailangang sanayin. Isipin mo na lang ang isang maliit na patak ng tubig mula sa sirang gripo. Kung hahayaan mo lang ito, parang walang epekto. Ngunit kung maglalagay ka ng timba sa ilalim nito, paglipas ng isang buong gabi, mapupuno ang timbang iyon. Ganyan din ang epekto ng maliit na ipon. Ang 50 piso o 100 piso na naitatabi mo araw-araw ay magiging malaking pondo kapag pinagsama-sama mo sa loob ng isang taon. Upang maging matagumpay, kailangan mong magtakda ng malinaw na ipon goals. Huwag mong sabihin na mag-iipon ako para may pera. Mas maganda kung may target ka. Simulan natin sa pag-abot ng iyong unang 10,000 piso or 10,000 pesos. Paano mo ito gagawin? Kung magtatabi ka ng humigit kumulang 300 piso kada linggo, sa loob ng ilang buwan ay makukuha mo ang iyong unang 10K or 10,000 pesos. Kapag nakuha mo ito, mararamdaman mo ang kakaibang self-confidence. Ang susunod na target mo naman ay 50,000 or 50K hanggang sa marating mo ang 100,000 piso or 100K. Ang bawat milestone na maabot mo ay magsisilbing patunay sa iyong sarili na may kakayahan kang kontrolin ang iyong pinansyal na buhay. Dito naman tayo sa pagpapalago ng ating income. Maging realistic po tayo. May limitasyon po ang pagtitipid. Kahit anong tipid ang gawin mo, hindi ka pwedeng mag-ipon ng higit pa sa kabuuang kinikita mo. Kung ang sweldo mo ay sapat lang sa pangkain at upa, kahit pigain mo ang sarili mo, mahihirapan kang umasenso ng mabilis. Kaya naman ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pagpapalago ng iyong income. Huwag kang umasa sa iisang source ng kita lamang. Sa pabago-bagong ekonomiya ngayon, ang pagkakaroon ng isang trabaho lang ay isang malaking peligro. Kung mawalan ka ng trabaho, pwedeng gumuho ang buong pinansyal na pundasyon mo. Kaya napakahalaga na maghanap ng mga side hustles o kaya naman ay i-maximize ang mga skills na mayroon ka na ngayon. Ano nga ba ang mga bagay na magaling ka? Marunong ka bang magsulat, mag-edit ng video, magdisenyo o magsalita ng ibang lingwahe? Sa tulong ng internet, maaari mong ibenta ang mga kakayahang ito sa mga platform para sa mga freelancers sa buong mundo. Kung mahilig ka naman sa pagbebenta, maaari kang magsimula ng maliit na online business nang hindi nangangailangan ng malaking kapital. Habang nagagawa mo ito, unti-unti mong mauunawaan ang konsepto ng making money work for you. Ito ang tinatawag nating passive income o investments. Sa simula, ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Ipinapalit mo ang iyong oras para sa sahod. Ngunit ang mga mayayaman ay gumagawa ng mga asset na patuloy na nagpapasok ng pera kahit natutulog sila. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pag-invest sa stock market, sa mga mutual funds,
pagbili ng mga ari-arian na pwedeng parintahan o pagbuo ng isang digital asset tulad ng isang website o channel na patuloy na kumikita. Ang layunin ay ang mapalaki ang iyong investments hanggang sa dumating ang araw na ang kinikita ng iyong pera ay sapat na para bayaran ang iyong pang-araw-araw na gastusin. Gayunpaman, may isang malaking perang bawat isa sa atin ay kailangang iwasan bago lumaki ang kita. Ang lifestyle inflation. Ito ang sitwasyon kung saan habang tumataas ang sahod o kita ng isang tao, sumasabay din ang pagtaas ng kanyang mga gastusin. Nung maliit pa ang sweldo, kasya naman ang simpleng cellphone at commute. Pero nung na-promote at lumaki ang kita, biglang kailangan na ng mamahaling kape araw-araw, bagong sasakyan at madalas na pagkain sa mga mamahaling restaurant. Kung hahayaan mo na lumaki ang gastos mo kasabay ng paglaki ng kita mo, mananatili kang walang ipon kahit gaano pa kalaki ang perang pumapasok sa iyo. Ang sikreto ay panatilihing mababa o simple ang iyong pamumuhay kahit na patuloy na umuusad ang iyong karir o negosyo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang real life inspiration. Upang mapatunayan na ang mga konseptong ito ay hindi lamang teorya o mga salita sa hangin, tignan natin ang totoong kwento ng tagumpay ng isa sa pinakamayamang tao sa kasaysayan ng ating bansa. Siya ay si Henry C. Sr. Si Henry C. ay hindi pinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Ang totoo, dumating siya rito sa Pilipinas mula sa China bilang isang batang nagdarahop, walang pera at hindi man lang marunong magsalita ng lokal na wika. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang ama sa isang napakaliit na sari-sari store na kalaunan ay nasira pa noong panahon ng digmaan. Nawalan siya ng buong kabuhayan, ngunit hindi doon natapos ang kanyang kwento. Sa halip na sumuko, ginamit niya ang kanyang wealthy mindset. Nakita niya ang oportunidad sa pagbebenta ng mga sapatos na natira mula sa mga sundalong Amerikano. Naglakad siya sa mga kalye. Nagtiis sa hirap at pagod hanggang sa makapagbukas siya ng isang maliit na tindahan ng sapatos sa Quiapo na tinawag niyang Shoe Mart. Alam nating lahat kung ano ang Shoe Mart ngayon. Ito ang dambuhalang SM Prime Holdings na nakatirik sa halos bawat sulok ng ating bansa. Ang kwento ni Henry C. ay isang malakas na patunay na ang pag-asenso mula sa hirap ay tunay na nangyayari sa totoong buhay. Hindi siya umasa sa swerte. Umasa po siya sa kanyang strategic thinking, pagtitipid at walang katapusang pagsisikap sa loob ng maraming dekada. Kung nagawa niya ito sa panahon na mas mahirap ang komunikasyon at transportasyon, walang dahilan para hindi mo ito magawa ngayon sa tulong ng makabagong teknolohiya at impormasyon. Sa pagtatapos ng ating video na ito, tandaan natin ang pinakamahalagang formula na dapat mong bitbitin habang buhay ay ang tunay na yaman ay kombinasyon ng tamang mindset, matatag na disiplina at sapat na panahon o time. Kung mayroon kang tamang pag-iisip pero wala kang disiplina na mag-ipon at magtrabaho, walang mangyayari. Kung may disiplina ka naman pero mainipin ka at gusto mo ng agarang resulta, madali kang madidismaya at susuko. Ang pagpapayaman ay isang marathon, hindi ito isang short sprint. Huwag mong hayaan ng video na ito ay maging isa lamang sa mga napanood mo na nakalimutan mo paglipas ng ilang oras lamang. Kailangan mo ng agarang aksyon. Kaya naman, narito ang isang simpleng task o hamon para sa iyo ngayong araw. Bago ka matulog, buksan mo ang iyong cellphone o kumuha ka ng papel at simulan mong ilista ang bawat sentimo na ginastos mo ngayong araw na ito. Alamin mo kung magkano ang lumabas sa iyong bulsa at suriin mo
kung aling bahagi doon ang maaari mong bawasan bukas. Ang unang hakbang ang palaging pinakamahirap, ngunit ito rin ang pinakamahalaga. Simulan mo ngayon, manatiling nakatutok sa iyong mga pangarap at unti-unti mong makikita ang pagbabago sa iyong buhay pinansyal. Maraming pong salamat sa inyong pagtitiwala at oras at magkita-kita tayo sa susunod na pagbabahagi ng mga kaalaman. Maaaring panoorin na rin ninyo kasunod ang recommended video natin dito.